Kumusta, mahal kong anak? Halika, umupo ka sa akin sa kusina ngayon. Gagawin natin ang isang napaka-espesyal na bagay. Ito ay isang matamis na alaala mula sa aking pagkabata. Ituturo ko sa iyo ang sikreto sa pinakamakinis na leche flan. Hindi lang ito basta panghimagas. Ito ay isang klasikong kayamanan ng Pilipino, isang malambot na custard, naliligo sa isang mayaman, ginintuang sarsang karamel. Ito ang lasa ng mga selebrasyon, ng mga pagtitipon ng pamilya, at ng pagmamahal ng isang ina. Ang aking recipe ay walang bula, purong-puro, tunaw sa bibig na perpekto. Mas madali ito kaysa sa iniisip mo. Espesyal ang leche flan na ito sa aming pamilya. Sa Pilipinas, halos bawat bahay ay may sariling bersyon. Gusto ng ilan na matigas, gusto ng ilan na malambot. Ngunit ang aming paraan ay naglalayo ng tekstura na parang seda sa dila. Ginagawa namin ito para sa mga kaarawan, para sa Pasko, at para sa isang treat sa linggo ng hapon. Ang ganda ng panghimagas na ito ay nasa pagiging simple nito. Ilang simpleng sangkap ang nagiging isang bagay na tunay na elegante. Para magsimula, kailangan nating tipunin ang ating mga sangkap. Makikita mo, walang komplikado dito. Ito ay mga bagay na makikita mo sa anumang kusina ng Pilipino. Para sa ating perpektong mayaman at siksik na flan, gagamit tayo ng 10 malalaking pula ng itlog. Ang paggamit lamang ng mga pula ng itlog ang aking sikreto sa isang mas mayaman, mas siksik na custard. Nagbibigay ito ng malalim na dilaw at tunay na masarap na lasa. Kakailanganin mo rin ng isang lata ng sweetened condensed milk, mga 390 gramo. Isang lata ng evaporated milk, humigit kumulang 370 mililitro. Isang tasa ng plain white granulated sugar para sa caramel. Bubuo ito ng madilim na amber na magiging sarsa, isang kutsarita ng vanilla extract, at isang maliit na kurot ng asin upang balansehin ang tamis. Hindi mo kailangan ng magarbong bagay, mixing bowl, whisk o kahit tinidor, heavy-bottomed saucepan, llanera o pan, aluminum foil at fine mesh strainer. Ito ang susi sa pag-alis ng anumang bukol o bula. Ihanda ang workspace, malinis na counter at lahat nasa abot kamay, mise en place. Ilagay ang pula ng itlog, buksan ang mga lata, sukatin ang asukal. Ang mise en place ay magandang ugali, paggalang sa mga sangkap at sa ulam. Ngayon, magpatuloy tayo sa pinakanakakatuwang hakbang. Ngayon, gagawin natin ang caramel. Ang hakbang na ito ay nangangailangan ng iyong banayad na pagtuon, anak. Kunin ang isang tasa ng asukal at ibuhos ng direkta sa iyong saucepan o direkta sa llanera kung matapang ka. Huwag magdagdag ng tubig. Ito ay dry caramel method. Ilagay sa mahina hanggang katamtamang init. Sa simula, maaari mong haluin ng kaunti upang pantay uminit. Makikita mong natutunaw ang mga gilid at nagiging malinaw na likido. Dito mo kailangang bantayan ng mabuti. Mabilis masunog ang asukal sa loob lamang ng ilang segundo. Itigil ang paghahalo. Dahan-dahang paikutin ang kawali upang tuluyang matunaw ang mga kristal. Magbabago ang kulay mula malinaw, patungo sa maputlang dilaw, hanggang sa ginintuang pulot. At sa wakas, malalim na amber. Ito ang gusto natin. Mayroon itong malalim, bahagyang nutty at komplikadong tamis. Huwag hayaang maging masyadong madilim o mapapait ang lasa. Kapag perpekto ang amber, alisin agad sa init. Mabilis ngunit maingat, ibuhos sa llanera o baking pan. Napakainit ng caramel, mas mainit kaysa kumukulong tubig. Gumamit ng oven mitts. Ikiling at paikutin upang pantay matakpan ang ilalim. Mabilis itong titigas at maaring pumutok. Huwag mag-alala, magandang senyales ito. Iyon ang ating pundasyon. Sa pagluluto mamaya, muling matutunaw bilang sarsa. Habang tumitigas ang caramel, gawin natin ang puso ng ulam, ang malambot na custard. Ngayon para sa custard, ang malambot na puso ng ating leche flan. Sa iyong mixing bowl na may 10 pula ng itlog, magsisimula tayo. Ang sikreto ay maging banayad. Hindi tayo gumagawa ng cake. Gumagawa tayo ng siksik, makinis na custard. Dahan-dahang basagin at haluin ang mga pula ng itlog, sapat lang para magsama. Huwag mabilis. Iwasan ang bula, hangin ang kalaban ng malasutlang flan. Ibuhos ang sweetened condensed milk at linisin ang lata gamit ang spatula. Haluin ng dahan-dahan hanggang magsama. Dahan-dahang ibuhos ang evaporated milk habang hinahalo, mabagal at matatag. Idagdag ang isang kutsarita ng vanilla at maliit na kurot ng asin. Ito ang pinakamahalagang sikreto, salay ng pinaghalong. Makikita mong nahuhuli ang maliliit na piraso at bula sa salay ng strainer ang di kasakdalan. Minsan, sinasala ko pa ng 2 beses. Hayaan itong magpahinga ng ilang minuto, paangatin ang bula, at alisin kung kinakailangan. Tingnan ang makinis na bas, handa na. Kunin ang kawaling may caramel. Dahan-dahang ibuhos sa ibabaw ng caramel sa likod ng kutsara para hindi ito magulo. Takpan ng mahigpit ng foil
proteksyon sa singaw at pantay na pagluto. Handa na para sa banayad nitong paligo. May dalawang magandang paraan, parehong nagbibigay ng magandang resulta. Ang pinaka-tradisyonal ay ang pag-steam. Ganito ako tinuruan ng aking ina. Maglagay ng rack o nakatiklop na tuwalya, magdagdag ng 1 to 2 pulgadang tubig nasa ibaba ng rack. Panatilihing dahan-dahang kumukulo, hindi kumukulong-kulo at ilagay ang llanera. Takpan. Maaring balutin ang takip ng tela laban sa condensation. I-steam sa mahina hanggang katamtamang mahina na init sa loob ng 45 to 60 minuto. Suriin at dagdagan ng mainit na tubig kung kinakailangan. Luto na kapag malinis ang toothpick at may kaunting yugyog ang gitna. Sa oven, painitin sa 160 days o 320 degrees Celsius. Ilagay sa mas malalim na dish at lagyan ng mainit na tubig hanggang kalahati ng gilid. Mag-bake ng 50 to 60 minuto. Depende sa oven at laki ng pan, pantay at banayad ang init. Kapag malinis ang toothpick at may yugyog, alisin. Huwag i-overbake. Ilagay sa wire rack at palamigin sa room temperature. Matapos lumamig ng halos 1 oras, huwag madaliin. Takpan ng foil at plastic wrap. Ilagay sa refrigerator ng hindi bababa sa 4 na oras. Pinakamaganda, magdamag para tumigas at lalim ang lasa. Kunin, paikutan ng manipis na kutsilyo o spatula ang gilid upang lumuwag. Ilagay ang platter na may kaunting gilid sa ibabaw. Huminga ng malalim. Sa mabilis na galaw, ibaliktad. Tapikin ng dahan-dahan. Iangat ang llanera. Makikita ang ginintuang custard at umaagos na caramel, mahiwagang sandali. Ihain, isang simpleng hiway perpekto. Malamig na custard at mayamang sarsa langit. Maari ring may sariwang mangga o berries, tsa o kape. Nakita mo kung gaano kasimple. Ibahagi sa pamilya, ang kanilang ngiti ang pinakamatamis. Buen provecho, anak.